Sitwasyon sa Ginobatan, Albay nagpapatuloy kasunod ang Mount Mayon eruption. Full government response ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga apektado na magmatic unrest ng bulkan. Trial Court humingi ng pasensya sa pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest laban sa mamamahayag na si Jay Sonsa. Nakatakdang arraignment sa kasong cyber libel ni Sonsa hindi natuloy. Justice Panel muli nagpulong para aprubahan ang report at resolusyong nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mga dating opisyal ng Department of Transportation kasama si Secretary Vince Dizon inireklamo ng graft sa Ombudsman dahil sa umano'y maanumalyang computer system sa nasabing ahensya. Isang informant binigyan ng monetary reward mula sa Philippine National Police. Magpapatupad naman ngayong linggo ng bahagyang pagtaas sa presyo nito. Tataas ng nasa piso hanggang 2 piso sa kada litro ang presyo ng diesel ayon sa inisyal na pagtaya ng oil o ng ilang oil industry players. Habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman ang posible maging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, ang kerosene naman ay inaasahan na magkakaroon ng mahigit 2 hanggang 3 pisong rollback sa kada litro. Nananatili ang Bulkang Mayon sa Alert Level 3 dahil sa naranasang magmatic unrest nito noong Sabado. Umabot na sa 3.8 na kilometro ang umagos na lava mula sa bulkan kasabay ng pagbubuga ng higit sa 1,800 na tonelada ng sulfur dioxide. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang malakas na emisyon ng abo ng bulkan ay dulot ng pag-collapse ng mainit na lava flows na nagresulta sa mga pyroclastic density currents o PDCS sa mga dalipaspas ng bulkan. Samantala, pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagpapalawak ng permanent danger zone sa 7 hanggang 8 kilometro matapos ang naranasang ashfall na puminsala sa agrikultura, kabuhayan at higit 200,000 na individual sa ilang lugar sa Albay. Ito pa lang sa highway na Ginobatan ay managos ang abong ng binabalos dito sa mga kabahayan at dito sa kalsada. Tinataya ni Mayor Dema Ongono 5 araw pa bago ito tuluyang malinis. Bukod pa dito, yung mga barangay sa upland na mas malapit sa Bulkang Mayon at tinataya natin maraming palabon na naiwan sa Mayon. Ating mga kababayan ay nagsugulang sa supply ng tubig dahil nahati ang paggamit dito. Bagamat tuloy-tuloy yung pamimigay ng relief funds sa ating mga kababayan. Pinag-iingat ng Department of Health ang mga kababayan nating naninirahan sa Albay lalo na sa bayan ng Kamalig at Ginobatan na pinakaapektado ng ashfall na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Paliwanag ng DOH, hindi ordinaryong alikabok lamang ang ibinubuga ng bulkan dahil ito ay nagtataglay ng matatalas at pinong-pinong mga bato na may kasamang mineral at volcanic glass na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, pwede itong maging sanhi ng mas malalang ubo, gayon din ng irritation sa mata at balat. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na magsuot ng N95 mask upang hindi makalanghap ng abo mula sa bulkan. Ngayong araw ng Lunes, planong magpiyansa ng broadcaster na si Jose Jay Sonsa matapos itong maaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation noong Huwebes ng gabi. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, legal counsel ni Sonsa, nilinawan niya ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang nauna nitong utos at pinayagan ng mamamahayag na makapagpiyansa ng halagang 10,000 pesos. Sa warrant of arrest kay Jay Sonsa, nakasaad na non-bailable ang nakalagay laban sa mga kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances in relation to cyber libel. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Tolentino na hindi simpleng kaso kundi ito ay usapin na ng press freedom o malayang pamamahayag. Aniya, kapag ang isang media personality ay kinulong, maaaring makaapekto din ito sa iba pang mamamahayag na nais maglahad ng kanilang opinyon. Samantala, 2 motion naman ang naisihain ng kampo ni Sonsa. Una ay ang motion to recall or lift the warrant of arrest at ang motion to allow bail as a matter of right considering the nature of the offense charge.
Council ng broadcaster si Jay Sonsa. Hindi nga ito natuloy dahil sa walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court sa kaso laban sa mamamahayag. Magkakaroon sa media kanina umaga sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang broadcaster na si Jay Sonsa. Ito ay para sa nakatapos ng pagdinig tungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation na use of means of communication at utterances in relation to cyber libel na hindi naman itinuloy ng korte. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy ang arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Nagtagpas, hinihilaan yan ng communication sa korte sa ilang pagkakamali. Patay sa argumento nila Sonsa, dapat ay available ang mga naturang reklamo na isinampalaban sa kanya taliwas sa nakalagay sa warrant of arrest na non-available. Aga sa ngayon ay inaayos na ng legal counsel ang mga proseso sa paghahain ng 10,000 pesos na piyansa at maaari rin na ngayong araw ay makalaya na si Jay Sonsa. Yan muna ang update mula rito sa Pasay. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mahalagang maging handa sila sa pagko-convene bilang impeachment court, ipasa man ito sa kanila o hindi ng House of Representatives. Inamin ni Senate President na hindi niya sinusubaybayan ang mga nangyayari sa Kamara kaugnay ng reklamo laban sa Vice Presidente. Aniya, mas mabuting hindi niya naririnig ang nangyayari sa hearing upang manatiling neutral o impartial sa issue. Ano na kami, ipasa nila o hindi, prepared kami. Yun ang importante. Kaya kami nagkakaroon ng mga pagsisimula ng preparation. So just in case, nakarating sa amin. Pero nadakip ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang 44 anyos na Amerikanong pugante na kinilalang si Kenneth Alan White sa Danau City, Cebu noong April 29. Katuwang ng immigration sa operasyon ang mga operatiba mula sa Philippine National Police at ilang American authorities. Si White ay nahaharap sa mga kaso sa Texas, kabilang ang pagbabantang maglathala ng malalaswang material at attempted aggravated assault with a deadly weapon. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kabilang sa mga kaso na nalutas ng Philippine National Police ay may kinalaman sa terorismo, murder at rape. At pinakamalaki sa may natanggap na monetary reward ay ang informant na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang suspect na may kinalaman sa terorismo. 1 milyong piso ang natanggap ng informant na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang isang akusado na nahaharap sa 54 counts ng paglabag sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012, habang pinakamaliit naman ang natanggap ay nasa 130,000 pesos. Aga matapos aprubahan ng House Justice Committee ang report, resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ipadadala ito sa plenaryo ng Kamara para sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. 55 miyembro ng House Justice Committee ang bumoto ng pabor o itinuturing yan na unanimous vote para pagtibayin ang tatlong mahalagang dokumento. Hinihintay ng kampo ng asawa ng Vice President na uusad yung kanilang isinampang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay nga dito sa issue ng paglalabas ng kanilang bank transaction ni VP Duterte. At tinawagan nila na pawang kasinungalingan. Ito yung paglalarawan ng abogado ni Second Gentleman Attorney Manasseh Manscarpio, ang sinasabing 6.7 billion pesos sa kanilang bank account. That the 6 billion is fake and a lie. Okay? Wala siyang ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha? Marites lang, chismis. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, ang nasabing halaga ay bunga lamang ng pagbilang ng mga transaksyon gaya ng withdrawal at deposit, ngunit ang transaction value ay hindi nangangahulugan. Iyon ang aktwal na halaga ng pera sa loob ng bangko.